pumasok sa mga schools natin through mandatory ROTC. At Yan ang ibig sabihin niyan, na humahabol tayo sa kapabilidad ng iba dahil may karera sa palakasan na bansa pag hindi natin kaya tayuan ang ating sarili. At ito ay work in process. Mahal po ito. Kaso hindi po Madam pwede Chair, para bang pagpaliban. reserve ka natin yung mga kabataan. Mga kabanat, itong video na ito ay napakaganda at parang sunog na sunog dito si Manuel, no? Kina-question niya kasi yung kina-question niya kasing budget ng ating defense, no? Lalo na diyan sa part ng kasundaluhan, at kina-question niya rin yung paghihimasok daw di umano ng ROTC sa school, no? Eh kina-question niya yung pati daw army gustong pumasok, at sabi niya pa dito, mga kabanat, ay sabi ni Manuel, no, itong Kabataan Party List, ay sabi niya parang yung mga kabataan daw parang nilagay sa kanyon, no? Kasi parang kino-question niya dito, parang ang mga kabataan kapag dumaan daw sa ROTC parang naging reserve, no? Naging reserve. Yan naman talaga yung pakay, kaya binuo yung ROTC in case na ano bang mangyari sa ating bansa, itong ating mga kabataan may kakayahan na. Yan naman talaga yung ano niyan eh. So nga lang ay parang kinukontra ito ni Raul. Iwan ko lang bakit kinukontra niya ito. At ang ganda mga kabanat. Ang ganda mga kabanat yung sagot dito ni Gilbert Teodoro, itong ating Secretary of National Defense. Napakaganda yung sagot niya dito mga kabanat, at masasabi natin na sunog itong si ano bang pangalan nito? Manuel, itong Kabataan Party List. So ito, panoorin natin ito mga kabanat, itong bakbakan nilang dalawa. Hanga ako dito kay Teodoro mga kabanat. Kasi ang galing, kung nagtatanong sa kanya Tagalog, sasagutin niya rin Tagalog. Kung nagtanong ka English, sasagutin niya rin English. Talagang magaling mga kabanat. Saka ang linaw ng mga sagot niya. So ito, mag-start tayo dito sa ito, nag-start dito si Highlight ito sa ating President's Budget Message. Hindi po kami nagkokonsulta, Madam Chair, sa United States sa aming budget planning. Kami po ay i-atras natin konti, medyo kalagitnaan na pala ito. So dito tayo sa simula talaga. Ito. Umaga po sa ating mga bisita mula sa Department of National Defense at mga attached agencies. Madam Chair, nung DBCC budget briefing, nahirapan po tayo na hanapin sa President's Budget Message ang tungkol sa defense. I'd like to ask DND, bakit po understated doon sa budget message at walang hiwalay na category ang tungkol sa defense? Kasi po, ang pangangailangan po ng bansa na pressing ngayon ay ang capital base to generate resources on a sustainable basis for the economy to grow, for food security to grow, to energy security to grow, in order for us to leverage the resources garnered from this to sustain a growing and evolving defense establishment. The mission of the President to us was clear, and he underscored the needs of the other sectors so that it will be a holistic development of this country. Yet, his mission to us is clear, his support to us was clear. And his first SONA, he said, our territorial defense and our internal security are paramount. Madam Chair, given na sa budget message natin na gustong i-summarize ano ba yung mga priorities ng ating administration through and that is expressed through the national budget. Pero Madam Chair, given na ang 12% increase sa DND, mas mataas ito dun sa 9.5% na increase ng national budget. Tapos, yung figures din in itself, malaki talaga yung inaalot natin for the defense sector. So it seems, Madam Chair, na ang dating sa akin,
meron ba tayong ayaw na sabihin or ayaw natin i-emphasize sa mga Pilipino tsaka sa other countries din when it comes to our defense strategy? Madam Chair, salamat po sa tanong ng ating magiting na kinatawan. Ang ibig po sabihin nitong 12% ay pumahabol tayo sa defense spending na hindi nagawa nung araw. Ay peso delayed now, magbabayad ka ng 3 piso sa susunod na taon kasi walang bansa sa buong mundo na walang malakas na national defense. Yan ang ibig sabihin yan, na humahabol tayo sa kapabilidad ng iba dahil may karera sa palakasan ng mga bansa ngayon, lalo na sa kanilang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at kanilang sarili. At ito'y pinagugugulan talaga at pinag-iingatan po namin ang paggugugol. Ngunit ito'y kakailanganin. Kung hindi, wala po tayong magiging karapatan na sabihin tayo ay makaserinlan na bansa pag hindi natin kaya tayuan ang ating sarili. At ito ay work in process. Mahal po ito. Kaso hindi po pwede pagpaliban ito. Madam Chair, if we are that serious in truly defending our sovereignty, tingin ko po it is disservice na sa budget message pa lang, 1 paragraph lang yung inaalat natin doon sa usapin ng defense, compared sa ibang mga topics sa national budget na actually ay mahalaga din. In connection to that, Madam Chair, the bilateral security guidelines between the Philippines and the US actually states, and I quote, dapat tayo ay mag-coordinate closely. Philippines and the US will coordinate closely on the Philippines defense budget planning, including through the development of a security sector assistance roadmap, and so on and so forth. Madam Chair, the US will have a way to delve into our budget planning sa defense, pero tayo, hindi naman tayo allowed, di ba, na manghimasok sa defense budget planning ng United States. So, ito po ba ay isa sa mga bagay na ayaw nating ma-emphasize, kaya hindi natin hina-highlight ito sa ating President's budget message? Hindi po kami nagkokonsulta, Madam Chair, sa United States sa aming budget planning. Kami po ay humihiling sa kanila ng capability upgrade assistance, batay po sa MDT at iba po ang mga cooperation agreements. Pero sa paggagawa po ng ating budget, sarili po nating gawain ito at walang coordination po sa Estados Unidos ito at kahit anong ibang bansa. Dahil ito'y internal na proseso ng ating bansa. Ngayon, sa capability upgrade naman po, ito'y mabibinbin kung hindi tayo pumasa sa General Security of Military Information Agreement sa kanila at sa ibang mga bansa. Dahil highly technical ang mga usapin na ito at highly confidential ho. Kaya ang capability upgrade natin hanggat hindi tayo pumasa sa mga security requirements natin ay mabibinbin. Pero sa paggagawa po ng budget, wala po ako nakita ng isang dayuhan na nakialam po sa pag-prepare ng ating budget. That's noted, Madam Chair. Kaso nga lang po, ang binasa ko po, ito ay yung Alliance Foundations mismo ng Bilateral Security Guidelines na accessible din naman sa online, both from Philippine and US institutions. Now, Madam Chair, kung yun po yung binabanggit, are we saying na merong mali doon sa bilateral security guidelines? Re-reviewin po namin yung bilateral security guidelines kasi wala pong coordination na nangyayari. But thank you for informing me of that ho and I'll review it. Now, Madam Chair, pagpapatuloy ko po on defense of our sovereignty, nandyan po ang United States, which actually ay hindi naman bahagi ng ASEAN. Hindi siya party supposedly doon sa issue sa West Philippine Sea. Ano po ba yung magiging way forward natin? Kasi as a young representative, Madam Chair, ang dating po sa akin, it's like we're trying to defend our sovereignty against one country by giving up our sovereignty to another country. So, is it a sustainable way to defend our territory, Madam Chair? Madam Chair, salamat po sa tanong. Ang dinedepensahan po natin ay ang rules-based international order.
ang nagko-constrain ho sa mga bansa ay international law at UNCLOS. Yun po ang ginagawa natin sa mga kaalyado natin, ini-enforce natin ang UNCLOS. Ang sinasabi po ng ating mga katunggali, kino-contain natin sila. Hindi po totoo yun. At pag nagsabi ho kayo na kino-contain sila, inaamin nila na gusto nilang lumaki at manakop, mag-expand, kumupkop. Kaya tayo po ay may mutual defense treaty at may alyansa po ng iba't ibang mga bansa. Lalong-lalo na po ngayon na lumabas ang 10-dash line ng China, mas lalo hong maraming sumang-ayon sa pwesto po ng Pilipinas. Ang pag-aalyansa po ay hindi bago. Ang China rin ay nag-aalyansa sa ibang mga bansa. Sila po ay active sa kanilang alliances. At ano po ba ang nangyari? Hindi ba po ang Scarborough ay kinupkop? Kinupkop ba tayo ng Amerika? Hindi naman po eh. At ako po ay very, very cognizant na kailangan natin ng independent foreign policy. Dahil ang China po, kailangan po natin at napakalaking merkado niyan. Pero kung patas po ang laban, wala po silang inaako na teritoryo natin, di sana po wala tayong problema. Tama. Yun lang naman po ang akin. Madam Chair, tayo din naman po, ako tingin ko yung from 9-dash line naging 10-dash line na yung sa China. Imaginary po yan, dapat hindi yan nakilalanin. Pero Madam Chair, ang gusto nating mas mapag-usapan pa, Madam Chair, paano natin yan gagawin? Hindi imaginary yan. Target po ng China yan sa tingin namin dahil paunti-unti po ang kanilang pag-expand. Yeah, Madam Chair, when I say na imaginary, ibig sabihin dapat hindi yun kinikilala kasi walang basis naman talaga yung 9-dash line tsaka yung 10-dash line. And tayo, we assert na yung West Philippine Sea, yung ating exclusive economic zone, dapat atin yan. And no made-up map by China or any other country should change that. Yun nga. Pero Madam Chair, paano natin yan gagawin? Kasi, for example, majority of Filipinos gusto namang ma-defend yung West Philippine Sea through diplomacy or peaceful means. Hindi po yung nagwa-warmongering tayo sa Asia Pacific or sa West Philippine Sea. Also, Madam Chair, Presidential Envoy to China, Teddy Boy Locsin Jr., said the Philippines has no plans of going to war with China. Pero bakit po natin hinahayaan yung US na para ba ang footing na ay magkaroon na ng digmaan sa West Philippine Sea? Hindi po ba yun na dangerous para sa atin tsaka sa lahat ng mga kababayan natin? Hindi po ganun ang aking pananaw. Sino ba ho nagwa-water cannon? US ba po o China? Sino ang nasa war footing? Tayo ho ba o sila? Sa akin po malayo po at ayoko pong magkagera. Ngunit ang diplomasya po pag hindi natin binakapan ng katatagan sa paraan ng pagkakaroon ng matibay na kapabilidad na tayuan ng iyong sarili, baliwala ho ang democracy, lalo na sa determinadong malaking bansa na may hangarin na kupkupin ang buong South China Sea. Yeah. Madam Chair, tingin po natin hindi tayo dapat mamili kung sino yung mga bansang gusto nating pigilan sa kanilang mga hegemonic na ginagawa. Kasi China does that, no? Undeniably. Pero decades na rin na ginagawa din yan ng United States sa iba't ibang regions na ating planeta. Kaya Madam Chair, ito ang kasunod kong questions. Hindi ginagawa sa Pilipinas yun. Madam Chair, I think mismo yung bilateral security guidelines shows na sila pwedeng makialam sa atin. Pero Palaban itong mga kabanat, no? Palaban itong si Teodoro Gilbert Tridoro, itong ating Secretary of Defense. Hindi talaga makapalag si Hindi talaga makapalag dito si Manuel, no? Hindi talaga makapalag. Since start pa lang ay makikita natin na lahat ng tinatanong niya ay binabasag nitong si nakita niyo lahat ay binabasag ni Secretary of Defense Teodoro yung mga katanungan ni Manuel. So tuloy natin mga kabanat, medyo mahaba-haba kasi konti ito tayo hindi naman natin yun magagawa, no? So it's not even bilateral or fair. Kaya Madam Chair, ang kasunod ko pang questions,
ay sa AFP. Like, So ito, mga kabanat, lilipat na siya kasi kine-question niya dito. Una kanina yun sa mga sa mga patungkol ito kay Teodoro, kumbaga si Teodoro yung sumasagot. Ngayon, papunta na siya sa PNP, sa Army, no? So pupunta na siya sa Army kasi ang last na question dito ni Raul ay itong patungkol sa ROTC na alam nyo naman itong si Raul ay talagang allergy ito sa ROTC mga kabanat. Hindi ko lang alam kung bakit sobrang allergy itong taong ito sa ROTC nga na tila baga ay kinamumuhian niya, no? Parang may something talaga mga kabanat. Yeah. So ito yung mga tanong niya at nga lang ay talagang nasasagot ng tama ng ating kasundaluhan yung mga question ni Raul. Wala talaga siyang lusot. Address this to AFP. Who is our resource person from AFP? Madam Chair, Your Honor, I am General Romeo Browner, the Chief of Staff. Yes. Madam Chair, with due indulgence, may I request the source of the bilateral security guidelines so we can review where it comes from and what document it is. Yeah. Yun. Maganda yan kasi maganda yan para malaman talaga kung saan kumukuha ng storya yan si Raul. Kasi di ba yung sinabi niya kanina na ang gustong i-review ni Teodoro ay yung sinabi ni Manuel kanina na mayroon siyang sinabi na nakikialam ang Amerika daw sa budget ng ating mga kasandaluhan, no? So sabi niya ba, pero pinagdiinan niya kanina ni Teodoro na ang Amerika hindi nakikialam sa budget ng ating mga kasundaluhan. Pero sinabi sinabi kanina ni Raul, may binasa siya na dapat daw yung Pilipinas, no, yung makipag-coordinate muna sa Amerika sa paggawa ng budget. So yun ang gustong i-reviewin. Diyan malalaman talaga kung nagsisinungaling itong si Raul o kaya namumulot ng mga fake news laban. Kaso lang itong mga congressman, kahit magsabi yan ng fake news dyan dahil nasa kongreso sila, covered sila sa yung ba ito? Mayroon silang batas dyan na kahit magsasabi sila ng kasinungalingan dyan na hindi naman talaga sila makakasuhan, mga kabanan. Pero kitang-kita natin na sabog talaga siya. Sabog yung mga tanong. Sabog yung mga talagang nasasagot ng tama ni Gio. So tuloy natin ito mga kabay. Ito patungkulan naman sa ROTC. Madam Chair, ito po yung isa sa mga naging output ng pagpunta ng Pangulo sa United States mismo. At ito ay nakatuntong din sa VFA, sa EDCA, tsaka sa MDT. So isa yung major document which I hope the DND should have well studied. Kasi nga, isa yun sa mga nagpapatatag ng alliance natin, quote-unquote, with the United States. Thank you, Your Honor. We will find out the existence of that document and we will review it. Okay. Madam Chair, sa AFP po, ito para madali na lang po, you can confirm or deny. AFP is still for mandatory ROTC. Gentle reminder for Rep. Manuel, please wind up. Yes, Madam Chair. Yes or no na lang po since patapos na yung time ko. AFP. Your Honor, we are depending, Your Honor, on the bill that will come out, the law. But as far as we are concerned, we are ready to implement the mandatory ROTC. Madam Chair, Your Honor. Pero kayo, AFP po, does AFP support mandatory ROTC? Yes. Yes, Your Honor. Alam mo naman. If ever po AFP will be involved in curriculum and instruction dun sa ROTC. We are part of the planning, Your Honor, but the lead agency in the implementation of the ROTC is DepEd, Your Honor. CHED, the CHED, Your Honor. Madam Chair, sa view ng AFP, di ba ROTC will allegedly help sa efforts natin to defend national sovereignty? Tama po ba? Yes, Your Honor. Madam Chair, right now, di ba may threats to national sovereignty? Yes, Your Honor. Madam Chair, these threats need immediate action, di po ba?
Tama. Yes, Your Ano Honor. nga man. And Madam Chair, ngayon stretched ang AFP, di po ba? Right now, Your Honor, we are still capable of performing our tasks both for internal security operations and territorial defense, Your Honor. Pero kailangan yung reserve na mga officers Tama. ang dagdag, Kailangan no, naman talaga. sa manpower ng AFP. Tama po ba? Definitely, Madam Chair, Your Honor, kailangan po natin ng malakas na reserve force na mas malaki pa kaysa sa regular force, Your Honor. Yun. So, ang dating sa akin, Madam Chair, para bang reserve ka na natin yung mga kabataan. To wind up, Madam Chair, ayun, di ko lang po gets, no? Kasi sinagot naman yung ating mga tanong. Nasa priority ng AFP na pumasok sa mga schools natin through mandatory ROTC at stretch palalo yung sarili. Pero for decades, nag-default naman yung AFP doon sa defense ng West Philippine Sea natin. Kasi if ever, Madam Chair, gagastos doon 61.2 billion for the 5-phase implementation of mandatory ROTC. Yung gagastusin po doon, So, di ba tinututulan niya yung ROTC mga kabanat? Pero ang gusto niya, napakalaking budget daw eh. Ang gagugulin dyan eh. Pero anong gusto niya? Ito yung gusto niya. Yung gusto kasi ni Raul, yung pangmadaliang solusyon na kinalaunan, wala din namang napupuntahan. Anong gusto niya? Dahil gusto niya na-allergy siya sa ROTC dahil may budget din yan eh. So, anong plano niya sa budget? Kung saan gusto niya ilagay? Pakinggan yung kasunod niya sinabi. alat na lang natin sa Coast Guard, no? Kasi nga immediate action is needed to defend West Philippine Sea. Yan. Dahil immediately naman daw, ilalagay na lang daw sa Coast Guard yung budget niyan. Imagine mo kung gaano klaseng Kaya walang asenso yung bansa natin sa mga ganitong mga tao eh. 'Di ba? Instead na mag-create ka ng mga planong pang forever, ang pamamandalian na walang kasiguraduhan. Imagine mo. Ewan ko bakit ganun yung mga taong ito, mga kabanat. Thank you, Madam. Yun, hanggang dyan natatapos, pero nakikita natin sa part dito ay talagang nangangamuti siya sa mga sagot niya Talagang wala siyang kawala, no? Hindi siya umubra dito kay Teodoro Gilbert Teodoro, itong ating Secretary of Defense, no? Hindi nakalusot yung mga lahat ng mga tanong niya ay talagang sinasagot ni Teodoro Locsin. Nga lang, no? Makikita natin nagpilit niya talagang lumulusot, no? At dito naman sa ROTC, talagang nakikita natin na allergy talaga itong si Manuel, no? Nakakalungkot. Saka yung mga niya, normal naman talaga lahat ng bansa may reserve, no? Walang bansa na walang reserve, no? Napakarami talaga. So nga lang ay sabi niya pa dito parang ginagawa daw ito sabi reserve canon, no? Parang ginagawang reserve canon itong mga kabataan daw kasi yun nga yung ginagawa ngayon ginaano sila ng ROTC para maging siyempre tinitraining yan para in case, no, magkaroon ng problema ang ating bansa. Mayroon hindi yung mga kabataan natin kasi yung kabataan na yan hindi naman forever bata yan. Halimbawa nag-iedad yan ng 20 yan 20, 30, at least may karanasan mga kabanat. May karanasan, may basic na silang nalalaman. So, ayaw yan ni Raul. Gusto niya siguro yung kabataan in case na halimbawa, no, huwag naman sana, kung magkagera, halimbawa, susugurin tayo ng China, ang gusto niya siguro sa mga kabataan, magtakbuhan na lang at mamulot ng bato at ibatuhin yung China. Hindi marunong humawak ng baril. Yun ang gusto niya siguro. Kasi sa ROTC mayroong rifle na kahoy. Tinuturuan kung paano gumamit, paano tamang hawak, 'di ba? Gusto kasi ni Raul hawakan ng mga kabataan siguro tirador at saka placard lang, magsisigawan sa kalsada. 'Yun siguro ang gusto niya ituturo. Kasi allergy sa ROTC. 'Di ba? So yan lang muna mga kabanat natin video at see you next video. Sana hindi tayo makapersonate. Medyo mahaba-habang video na ito. Kahapon pa kasi itong video na ito So, yan.